Breaking news mga kabayan. Isang mansyon sa Makati, ginamit daw na front para itago ang yaman ng isang dating House Speaker. Bakit nauwi sa personalan at usapang peluka at pagkabakla ang investigasyon sa pambansang flood control scandal? Pangalawang breaking news, tapos na ang mga pagdepensa, kaso na ang resback. Isang ultrabilyonaryo, hindi na nagpatumpik-tumpik pa at sinampahan na ng cyber libel ang kongresista na nag-akusa sa kanya ng panunuhol. Pangatlong breaking news, isang 14 million pesos na tulay saan napunta? Alamin kung paano nabisto ang isang proyektong tinawag na Ghost Bridge sa lugar na wala man lang sapa o bangin. At panghuli sa ating mga balita, ang sabi, magpapagamot lang sa Amerika. Pero bakit ang isang dating kalihim na iniuugnay sa malaking iskandalo, hindi na mahanap at hindi na umuuwi? Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. At sa mga kasong lumulutang, isa ang namumukod-tangi sa bigat at implikasyon, ang reklamo laban kay Jovel Mendoza, ang sinibak na Regional Director ng DPWH Calabarzon. Ayon sa isang exclusive report ng Bilyonaryo News Channel, isang matapang na complainant ang humarap at isinumite ang kanyang formal na reklamo laban kay Mendoza. Hindi ito simpleng alegasyon. Ang ibinubunyag, isang tinatawag na ghost project, isang tulay na may halagang 14 million pesos. Malinaw na nakalista sa mga dokumento ng gobyerno. Pero ayon sa mga residente, tila hindi kailanman umiral sa aktwal na proyekto. Sa mas simpleng paliwanag, ganito ang sitwasyon. Isang complainant na nagngangalang Jerwin Angkaya ang nagreklamo hinggil sa isang road project sa Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Sa kontrata ng proyekto, malinaw na nakasaad ang isang bridge construction na nagkakahalaga ng 14 million at ito ay iginawad sa kontratistang Honey Trading and Construction. Ngunit dito na nagsisimulang gumuho ang kwento. Ayon kay Angkaya, na ayon sa kanya, doon na siya lumaki at nagkaisip sa mismo sa lugar, wala umanong kahit anong sapa, ilog o malalim na bangin sa buong 600-meter stretch ng kalsada na mangangailangan ng tulay. Direkta niyang sinabi sa Bilyonaryo News Channel, wala po tayong madadaanang sapa o hukay para magkaroon ng gawaing tulay dito sa kalsadang proyektong ito. Mas lalong tumitindi ang palaisipan. Dahil ayon sa ulat, ang pinakamalapit na sapa ay nasa labas pa ng sakop ng proyekto. Ibig sabihin, wala itong koneksyon sa mismong kalsadang inayos. Kaya ang tanong na ngayon ay hindi na maiwasan. Saan napunta ang 14 million na nakalaan para sa tulay na hindi naman kailangan at tila hindi naman itinayo? Ayon sa reporter na si Ian Maganoy, kung babalikan natin ang naunang testimonya ng whistleblower na si Diskaya, kaugnay ng pambansang flood control scandal, sinabi niyang karaniwan umanong may 20% hanggang 30% na kickback na napupunta sa mga politiko sa bawat proyekto. Ngayon, gawin natin ang simpleng kalkulasyon. Ang kabuuang halaga ng road project sa San Mateo ay 47 million pesos. Kung kukunin natin ang 30% nito, lalabas ang halagang humigit kumulang 14.1 million. Halos eksaktong kapareho ng halaga ng tinatawag na bridge construction na ngayon ay pinagdududahan kung talagang nagawa. Dito nabubuo ang teorya. Ang tulay na ito ay maaaring hindi isang pisikal na istruktura, kundi isang line item lamang sa papel. Idinagdag sa kontrata upang maging legal ang paglabas ng pondo. Sa madaling salita, isang proyektong hindi itinayo pero binayaran. Isang tulay na ginamit hindi para sa kalsada, kundi para sa daloy ng pera papunta sa maling bulsa. Habang ang milyon-milyong piso ay naipapasa-pasa sa mga dokumento, ang realidad sa lupa ay malinaw. Ang mga residente at turista sa lugar ay patuloy na dumaraan sa isang kalsadang malubak, sirain at delikado. Walang tulay na makita, walang ebidensya ng konstruksyon, pero may paglabas ng pondo na naganap. Sa ngayon, patuloy pang sinusubukan ng Bilyonaryo News Channel na makuha ang panig ni Jovel Mendoza kaugnay ng mga paratang na ito. Hanggang sa sandaling ito ng pag-uulat, wala pa siyang opisyal na pahayag. Kaya ang mas malaking tanong, ilan pa kayang ganitong ghost projects ang nakatago sa libu-libong pahina ng mga budget at kontrata ng gobyerno?
Ito ba ay isang isolated incident lamang sa isang bayan sa Rizal o bahagi ng mas malawak na kalakaran na matagal nang nangyayari sa iba't ibang rehiyon ng bansa? Nagpapatuloy ang investigasyon ng DPWH kaugnay sa 8 opisyal nitong pinagsisibak nitong Lunes. Dahil yan sa umano'y kaugnayan nila sa anomalya sa mga ipinatutupad na proyekto ng ahensya. Una nang naging tikom ang bibig ni Public Works Chief Vince Dizon sa detalye ng issue sa gitna ng gumugulong na investigasyon. Pero ngayong Miyerkules, isang complainant ang lumutang at dumulog sa Bilyonaryo News Channel. Yan ay para ibahagi ang mga nauna na niyang inihaing formal na reklamo sa DPWH ukol kay Jovel Mendoza. Si Mendoza ang DPWH Calabarzon Regional Director na kabilang sa mga nasibak sa DPWH at kasalukuyang isinasailalim sa investigasyon. Kwento ng complainant na si Jerwin Angkaya, inreklamo niya ang opisyal dahil sa questionabling proyekto nito sa Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Mariing kinwestiyon ng complainant ang lined item sa kontrata ng ahensya kung saan isang bridge ang ipapatayo raw sa lugar na nagkakahalaga ng 14 million pesos sa ilalim ng kontratistang Honey Trading and Construction. Kung pagbabasehan daw kasi ang complaint letter na kanyang isinumite sa DPWH Calabarzon, lumalabas raw na hindi nagtugma ang lined item na bridge construction kumpara sa naging sagot ng DPWH Calabarzon sa kanya via email. Kaya, posible raw na ghost project ang dahilan ng pagkakasibak ng naturang opisyal ng DPWH. Ito pong lugar na ito, dito po ako lumaki at kahit po ang aking mga magulang ay noong araw ito po ang kanilang dinadaanan. Parot parito na naglalakad lang sila at wala po talagang sapa mula dito sa kinatatayuan natin kung saan yung 0 point ng project nila hanggang doon sa marating ang 600 meters. Wala po tayong madadaan ng sapa o hukay para magkaroon ng gawaing tulay dito sa karsadang proyektong ito. Ito yung creek na sinasabing nasa labas ng 600 meters na proyekto ng DPWH Calabarzon dito sa San Mateo, Silangan. Kaya ang tanong, saan ilalagay yung tulay na sinasabing itatayo sa kahabaan ng kalsada na to kung yung creek ay nasa labas ng proyekto na to? Maaalala natin sa sinasabi ni Diskaya na kapag may proyekto sila sa isang distrito, mayroong 20 to 30% na nakukuha ang politiko. At kung susumahin po natin yung 47 milyon na halaga nitong proyektong karsadang ito, ang 30% po nito ay lalabas na 14 milyon din at tumutugma doon sa halaga ng gawaing tulay dito sa karsadang ito na alam naman nating walang paglalagyan. Sa ngayon, umaasa ang complainant at mga residente ng Barangay Silangan na mapapanagot ang mga nasa likod ng anomalya. Sa gitna yan ng pagtitiis ng mga turista sa malubak na kalsada, sinisika pa rin ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng under investigation na sinibak na opisyal ng DPWH Calabarzon na si Jovel Mendoza ukol sa issue. Umiinit, kumukulo at tila sumasabog na ang mga revelasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang investigasyon sa flood control scandal hindi na lang tungkol sa mga substandard na proyekto, kundi isa ng malaking telenovela ng mga akusasyon, personal na bangayan at paghahanap sa mga mamahaling sasakyan. Ayon sa isang komprehensibong ulat ng GMA Integrated News, isang bagong pasabog na impormasyon ang gustong silipin ngayon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson. Isang persistent report daw ang nakarating sa kanya. Ang pagbili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ng isang mamahaling bahay at lupa sa isang kilalang subdivision sa Makati City. Ang twist? Ang transaksyon daw ay hindi direktang isinagawa ni Romualdez. Ginamit daw niyang front o tagaharap ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya na una nang nalink sa iskandalo. Ayon kay Lacson, mayroon na siyang inaayos na pulong kasama ang dating may-ari ng property at handa raw itong tumestigo. Kung mapapatunayan ito, isa itong direktang ebidensya na magkokonekta kay Romualdez sa mga Diskaya. Agad namang umalma ang kampo ni Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi ng kanyang abogadong si Attorney Ade Fajardo na outright baseless o walang-wala sa katotohanan ang alegasyon. Ni minsan daw ay hindi nakipagpulong si Romualdez sa mga Diskaya na nakilala lang niya sa mga balita. Iginiit ng abogado na handa si Romualdez na humarap sa anumang patas at evidence-based na investigasyon. At dito na, mga kabayan, nagiging parang teleserye ang investigasyon. Muling hinamon ni Lacson si Senator Amy Marcos
na pinsan ni Romualdez na dumalo sa pagdinig sa Lunes, January 15 at doon ilatag ang kanyang ebidensya sa halip na mag-ingay sa media. Ang matapang na sabi ni Lacson, "Noise does not convict, only evidence does." Sinagot din ni Lacson ang naunang patutsada ni Senator Marcos na magsabunutan na lang sila. At dito, naging napaka-personal ng kanyang sagot. Sinabi ni Lacson, at direkta namin siyang babanggitin. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Isang diretsahang sagot sa anyay paninira sa kredibilidad ng investigasyon. Samantala, hihimayin din sa pagdinig ang tinatawag na Cabral Files. Ang listahan umano ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ng mga lehislador na may mga proyekto sa DPWH. Kinumpirma ni Lacson na nag-usap na sila ni Batangas Representative Leandro Leviste na unang nagsapubliko ng files at pinayuhan niya itong huwag maging bara-bara at iwasan ang araw-araw na paglabas sa TV. Habang nagaganap ang banggayan sa Senado sa labas, may isa pang operasyon. Inaasahan na maglalabas na ng warrant of arrest ang Senado laban kina dating Congressman Zaldico at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan kung hindi pa sila sisipot sa pagdinig. At may isa pang napakabigat na aligasyon si Lacson laban kay Bunuan. Sadya umanong iniligaw ni Bunuan ang Malacanang sa issue ng flood control sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga maling lokasyon ng proyekto. Sa maikling salita ni Lacson, niloko niya si Pangulo. Kasabay nito, patuloy ang paghahanap ng PNP Highway Patrol Group o HPG sa mga mamahaling sasakyan na iniuugnay kay Zaldico. Ayon sa HPG, ang intel na natanggap nila ay mayroong kontrabando, posibleng mga baril, sa loob ng mga sasakyang ito. Bagamat walang nakita sa mga naunang na raid, marami pa silang hinahanap, kabilang ang isang sasakyang may warrant of seizure. Ang mas komplikado pa, mga kabayan, karamihan sa mga sasakyang ito ay nakarehistro sa ilalim ng mga korporasyon na may kaugnayan kay Zaldico. Isang malinaw na paraan para itago kung sino ang tunay na nagmamay-ari. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang malawak at magulo na investigasyon na may maraming sanga. Mula sa mga questionableng kontrata, patungo sa mga mamahaling ari-arian, hanggang sa personal na alitan ng mga senador. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ito ba ay investigasyon para sa katotohanan o isa ng malaking political circus? Sa isa pang panig ng bangayan, hindi na lang labanan ito ng salita. Ang dating palitan lang ng maaanghang na pahayag sa social media ay tuluyan nang umabot sa puntong hindi na kayang resolbahin sa online posts at press statements. Ang mga pasabog ay humantong na sa formal na kasuhan sa korte. Ang suspendido ng si Cavite Congressman Kiko Barzaga haharap na ngayon sa isang mabigat at sensitibong kaso ng cyber libel. Isang kasong maaaring magdikta hindi lang ng kanyang personal na kapalaran, kundi pati ng direksyon ng mas malalim na isyong politikal na kanyang binuksan. Ayon sa isang ulat ng Abante na itinampok ng Bilyonaryo News Channel, hindi na pinalampas ng kampo ng bilyonaryong negosyanteng si Enrique Razon ang mga matitinding aligasyon ni Barzaga. Kanina lamang, personal nang nagtungo sa Makati Prosecutor's Office ang mga abogado ni Razon sa pangunguna ni Attorney Lawrence Arroyo upang formal na isampa ang reklamo. Ibig sabihin, hindi na ito usapin ng palitan ng akusasyon sa social media. Ito ay opisyal ng nasa kamay ng hustisya. Ang ugat ng lahat ng ito ay ang serye ng mga post ni Barzaga noong January 9, 2026. Sa mga naturang pahayag, direkta at walang paligoy-ligoy niyang inakusahan si Razon na umano'y nagbigay ng suhol sa mga miyembro ng National Unity Party o NUP kapalit ng suporta kay dating House Speaker Martin Romualdez noong 2025 elections. Mabibigat ang salitang ginamit at malinaw ang ipinahihiwatig. Mayroong bentahan umano ng impluwensya sa loob ng Kongreso. Para sa kampo ni Razon, hindi ito maaaring baliwalain. Ayon kay Attorney Arroyo, ang mga post na ito ay malinaw na defamatory at malicious at wala umanong sapat na basehan. Dagdag pa niya, hindi nila maintindihan kung ano ang tunay na motibo ni Barzaga sa pagpapakalat ng ganitong seryosong paratang sa isang pampublikong plataporma. Para sa kanila, ang ganitong mga akusasyon ay hindi lang nakakasira
ng pangalan, kundi may potensyal na linlangin ang publiko. Bagamat iginiit ni Barzaga na mayroon siyang mga ebidensyang ilalabas sa tamang panahon, hindi ito ikinabahala ng kampo ni Razon. Ayon sa kanila, ang tamang lugar para sa mga ebidensya ay hindi ang social media, kundi ang korte. At doon daw malalaman kung may bigat nga ba ang mga paratang o kung ito ay mga salitang binitiwan lamang sa gitna ng galit at alitan sa politika. Samantala, buo rin ang suporta ng National Unity Party sa pagsampa ng kaso. Ayon sa kanilang chairman na si House Deputy Speaker Ronnie Puno, hindi nila palalampasin ang mga bintang ni Barzaga na anyay direktang sumisira hindi lang sa isang individual, kundi sa buong partido. Giit ni Puno, suportado ng NUP ang legal na aksyon laban sa kanilang sariling miyembro bilang bahagi ng pagprotekta sa integridad ng partido. Sa puntong ito mga kabayan, malinaw na wala ng atrasan. Ang usapin ay hindi na kung sino ang mas malakas ang boses online, kundi kung sino ang may kayang patunayan ang kanilang sinasabi sa harap ng batas. Ang tanong ngayon, ito na ba ang magpapatahimik kay Congressman Barzaga? O ito ba ang simula ng mas malalim pang pagbubunyag na sa korte mismo ilalantad? Sa mga susunod na araw, hindi opinyon kundi ebidensya ang magsasalita at doon magkakaalaman kung ang mga pasabog ay may katotohanan o kung ang lahat ng ito ay mauuwi sa pananagutan sa ilalim ng batas. Kung matatandaan natin, 8 matataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang sabay-sabay na sinibak sa pwesto ni Secretary Vince Dizon. Isang hakbang na noon ay marami ang nagtanong, bakit sabay-sabay at bakit ganito kabigat ang desisyon? Ngayon, unti-unti nang lumilinaw ang mga dahilan sa likod ng malawakang paglilinis na ito. Samantala, sa patuloy na investigasyon sa pambansang flood control scandal, isa pang mabigat na suliranin ang kinakaharap. Isang mahalagang tanong ang bumabagabag sa lahat. Nasaan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan? Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, tila naglaho na parang bula ang dating kalihim. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na wala silang anumang update o impormasyon kung nasaan na ngayon si Bonoan, maging si Interior Secretary John Vic Remulla. Tikom din ang bibig at sinabing wala silang balita kung babalik pa ba ng bansa ang dating opisyal. Ang alam lang ng publiko, lumipad siya patungong Amerika noong Nobyembre. Ang dahilan daw ay para samahan ang kanyang asawang magpagamot. Ang nakatakdang petsa ng kanyang pagbabalik ay noon pang December 17. Ngunit 4 na linggo na ang lumipas at wala pa ring Manuel Bonoan na nasisilayan. Sa simpleng salita, mga kabayan, ang isang taong posibleng may hawak ng mahahalagang impormasyon tungkol sa bilyon-bilyong pisong anomalya ay biglang hindi na mahagilap. Ito ba ay isang lehitimong pagkaantala dahil sa rason na medikal? O isa na itong malinaw na pag-iwas sa mga investigasyong kinakaharap ng ahensyang dati niyang pinamunuan? Bakit tila walang ahensya ng gobyerno ang makapagsabi kung nasaan ang isang high-profile personality na tulad niya? Ang kanyang pagkawala ay nagiiwan ng isang malaking butas sa investigasyon. Habang wala siya, maraming tanong ang mananatiling nakalutang. Mula sa mga ari-ari ang binubusisi, kasong umabot na sa korte, ghost projects na kumain ng milyon, hanggang sa isang dating opisyal na hindi matagpuan. Lahat ito'y naglalantad ng sistemang sinusubok ng katotohanan. Sa dulo, ebidensya lang ang makakapagpresenta ng katotohanan at magpapasya.